man katatakutan, kwentong may pinaghugutan, balahibo mo'y tatayo at bigla kang naglaho. Kaluluwang ligaw, malignong uhaw, kampo ng kadiliman, nasa isip lamang. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kalawit ni kamatayan, sa iyo'y nakaumang. Aswang manananggal, di ka't mapaparang. Kaluluwang ligaw, malignong uhaw, kampo ng kadiliman, nasa isip lamang. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Magandang gabi kasindakers. Muli tayong magkakasama dahil sa programang Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Ito ang bukod tanging science ang paranormal radio show na katuwang nyo sa pagsaliksik at pagtuklas sa mga kababalagang ating nararanasan. Ito rin ang radio program na pangahas sa pagbubulgar ng secret societies na nagpapatakbo sa buhay ng tao sa mundo. Samahan niyo po si Benji Felipe, Derek Cacho, at Resical de Guzman sa paghahatid ng kasindak-sindak ng mga kwento, world conspiracies at pagsagot sa mga tanong niyo ukol sa panaginip at kababalaghan. Ngayong linggo rin, ihatid sa inyo ni Resical de Guzman ang lingguang horoscope. Sa lahat ng aming mga tagapakinig, ang Facebook page natin ay facebook.com/kasindak. Ulitin natin, facebook.com/kasindak. I-like, i-follow, i-share ang aming live streaming links para mapakinggan tayo ng lahat ng kasindakers. Pwede nyo pa rin kami pakinggan sa PBS Rap mobile application
Libre po ang download niya sa Google Android at sa iOS. At gaya ng dati, bago natin simulan ang kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas, magdasal muna tayo dahil papasok na tayo sa mundo ng paranormal at supernatural. Makapangyarihang Diyos, paglinawin po ninyo ang puso at isip ng aming mga tagapakinig. Kayo ang nakakalam ng totoo, umaasa kami ng tamang senyales sa aming bawat pananaliksik. Ibigay niyo po ang tamang impormasyon upang tama rin ang dulong na ibigay namin sa mga taga-subaybay. Salamat sa palagi niyong paggamit sa aming programa sa ikalulugod lamang ninyo. Salamat sa araw-araw na biyaya, lalo na ang paggabay ninyo sa sangkatauhan, anuman ang magkakaiba naming paniniwalang pangrelihiyon, lahat kami tinuturing niyo pa rin anak. Amen. Habang malapit na ang paggunita natin sa kaarawan ni Jesucristo, may nais din naman kaming gunitain sa kanyang panahon. Ito ang kanyang mga apostoles na dumanas rin ng pahirap mula sa mga taong hindi naniniwala sa simulayan ni Jesus. Kaya lahat sila inusig at napatay ang karamihan. Paano ba namatay isa-isa ang mga apostoles na Jesucristo? Sa pagsaliksik ng kasindak-sindak, marami ang kwento sa kasaysayan ng kanilang kamatayan, kaya hindi tiyakan ang mga naitala. May mga pagkakataong magkakontra ang mga naisulat tungkol sa kanila. Ang dahilan nito, sa sinaunang panahon na marami ang tagasunod na Kristiyano ng mga apostoles ni Jesus, nagnais silang sa kanilang mga tahanan mailibing ang mga apostoles na kanilang nakahalubilo. Dito rin nagkaroon ng duda kung sino ang nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Simulan natin ang paksang ito, Dea. Ang pagkamartir ni na Peter, Paul at James ay nabahiran ng duda. May mga karaniwang historian na walang kinikilingan sa pagsusulat ng kanilang kasaysayan, pero may mga bias na kung ano ang nais nilang maging imahe ng mga ito, doon ay nakasandal nga ang kanilang pagtatala ng kasaysayan ni na Peter, Paul at James. Ngunit ang mabuting balita, walang mali sa naitalang mga pangyayari tungkol sa kanilang pagkamartir at pagdurusa dahil sa kanilang pagpapakalat ng Kristyanismo sa buong mundo. Pinatay silang mga martir alang-alang sa hangaring iligtas ang tao sa kasalanan. Pinagpapatay sila dahil sa hindi nila binago ang kanilang kwento tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristo makaraang ng 3 araw na siya ay ilibing. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang hudyat para lumaganap ang Kristyanismo na naging hadlang sa mga makapangyarihang tao noon na ituloy nga ang kanilang paghahari sa pamamagitan ng sarili nilang mga doktrina. Higit na naging kapanipaniwala ang mga apostoles dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa isinulat ng seminaryan na si Michael Phaeton na kasaysayan ng kamatayan ng mga apostoles, may mga bagay siyang nasasagasaan na hindi niya raw maiiwasan. Ito ang pagpapabula sa ilang naitalang alamat tungkol sa mga apostoles. Ang unang namatay pagkatapos na mamatay si Jesus sa krus ay si Stehen. Walang gaanong naitala tungkol sa kamatayan niya. Ang sumunod na namatay ay si James, na tinaguri ang Apostle of the Lord. Ayon sa Akto Kapitulo 12, versikulo 2, si James ay pinatay sa pamamagitan ng espada ni Herod Agrippa. Habang siya ay pinapatay, patuloy niyang isinisigaw na tunay na muling nabuhay si Kristo pagkaraan ng 3 araw. Namatay siya noong 44 o 45 AD. Samantala, si Peter ay siyang nagtanggi na kakilala niya si Jesus ng 3 ulit bago ipinako sa krus ang kanyang maestro.
Ngunit matapos niyang masaksihan ang muling pagkabuhay nga ni Jesus, hindi na niya itinatanggi ang lubos na kapangyarihan ng kanyang maestro. Dahil dito, pinarusahan din siya ng mga Romano at noong ipapako na siya sa krus ay sinabi ni Peter na hindi siya karapat-dapat na ipako katulad ng pagpako kay Jesus. Kaya nga minarapat ni Peter na patiwarik siyang ipako kung siya ay papatayin. Namatay si Peter noong 64 AD. Si Apostol Andrew naman ay kapatid ni Peter at siya ang nagdala kay Peter para makilala ni Jesus. Hindi kaagad naging apostoles ni Jesus si Andrew noong buhay pa ang maestro. Sumama na lang siya kay Peter noong nawala na si Jesus para tumulong sa kapatid na ipakalat ang mabubuting salita ni Jesus. Dahil sa pananampalataya niya rin kay Jesus, ipinapatay rin si Andrew. Ayon kay Hippolytus na isang historian, binigti si Andrew sa puno ng olive sa bayan ng Patrae. Namatay siya noong 70 AD. Si Apostle Thomas naman ay kilala bilang si Doubting Thomas. Hindi agad niya pinaniwalaan ang kwento ng mga apostoles na muling nabuhay si Jesus. Maniniwala lang daw siya na nabuhay nga si Jesus kung mahihipo niya ang mga butas na likha ng pako sa palad ni Jesus at mahahaplos niya ang katawan ng maestro. Matapos niya itong sambitin ay lumitaw sa kanyang harapan si Jesus para patunayang muli nga siyang nabuhay. Mula noon ay hindi na tumigil si Thomas sa pagpapatotoo na muling nabuhay si Jesus at ito nga ang naging sanhi kaya siya ipinapatay din. Tinusok siya ng mga palaso at pinaso ng nagbabagang bakal hanggang masunog ng buhay. Namatay si Thomas noong 70 AD. Si Apostle Philip, kilala bilang question kay Jesus kung kaya bang ipakita ng maestro ang kanyang ama sa langit para silang mga apostoles, ay lubos na maging tagasunod niya. Sinabi ni Jesus kay Philip, siya na nakakita sa akin ay nakakakita rin sa ama. Isa rin sa naging saksi si Philip na muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya siya ay nagpatuloy sa paglilingkod sa Kristyanismo. At sa Phrygia na marami ang Hudyo, dumanas siya ng parusa at ipinako rin sa krus dahil sa pagpapalaganap ng mga aral ni Kristo. Namatay siya noong 54 AD. Si Apostle Matthew ang tagasingil ng buwis sa mga apostoles. Siya ang isa sa masigasig na nagtutulak sa mga Hudyo na tanggapin na nga si Kristo bilang tagapagligtas. Isinulat niya ang gospel niya 10 taon bago siya pinatay. Pinugutan siya ng ulo sa Nadavar at namatay noong 60 o 70 AD. Si Apostol Natanya ay kilalang regalo ng Diyos sa Kristyanismo. Siya ang unang nagturo sa ministeryo na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Pinangatawan din niya na si Jesus ay muling nabuhay, kaya siya ipinako at pinalatan ng buhay. Namatay siya noong 70 AD. Si Apostle James the Lesser ang itinalaga bilang pinuno ng simbahan sa Jerusalem pagkatapos ngang mamatay si Jesus. Pawang mga Hudyo ang kanyang nakahalubilo roon at para nga itanggi niya ang muling pagkabuhay ni Jesus, pinainom siyang pilit ng lason at sa tuktok ng isang templo ng mga Hudyo, pinilit siyang magsabi na hindi totoong muling nabuhay si Kristo. Hindi niya binago ang paniniwalang ito, kaya inihulog siya sa templo at pinatay sa pamamagitan ng pagpalo sa kanyang ulo. Namatay siya noong 63 AD. Si Apostol Simon ay kilalang deboto ng mga Hudyo, pero dahil nakita niya na muling nabuhay si Jesus, naging deboto na siya ng gospel at ipinakalat niya ang mabubuting aral ni Kristo. Sa kanyang misyong ito, nilibot niya ang mga lugar na Egypt, Cyrene, Africa, Mauritania, Britain, Libya at Persia. Pero noong pilitin din siya na pasinungalingan na muling nabuhay si Jesus, ay hindi siya pumayag, kaya ipinako rin siya ng gobernador ng Syria. Namatay siya noong 74 AD. Si Apostle Judas Thaddeus ang nagtanong kay Jesus na, bakit sa amin ka magpapakita at hindi sa buong mundo? Nang mabatid na mamamatay si Jesus at muling mabubuhay. Ngunit nang makita niya ang muling pagkabuhay, nasagot ang tanong niya.
Sila palang mga apostoles ang maghahatid ng mensahe ni Kristo sa buong mundo. Sa isang pagtitipon ng mga pagano sa Mesopotamia, pinatay si Judas Tadeus sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng batuta dahil patuloy na ipinakakalat niya na si Jesus nga daw ang tunay na Diyos ng sanlibutan. Namatay si Judas noong 72 AD. Si Apostol Matthias ang pumalit kay Judas Iscariot bilang isa sa 13 apostoles. Dahil binitay di umano ni Judas Iscariote ang sarili matapos niyang ipagkanulo si Jesus sa mga sundalo ni Herodes, si Matthias ay naging masugid na tagapagpalaganap ng Kristyanismo matapos mamatay si Jesus, kaya itinuring siyang isa sa mga apostoles. Nagturo siya ng mga aral ng Diyos sa Utopia at doon ay ibinitin siya sa krus, habang pinapatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanyang katawan. Namatay siya noong 70 AD. Samantala, si Apostle John, ang tanging apostoles ni Jesus na namatay na hindi pinatay. Hindi siya martir sa kanyang kamatayan dahil natural death iyon, pero nabuhay siyang martir. Ipinatapon siya sa isla ng Patmos sa panahon ng Emperor Domitian dahil na nga rin sa hindi siya pumayag na baliktarin ang katotohanang nabuhay muli si Jesus matapos mamatay ng 3 araw. Sa islang Patmos, isinulat ni John ang kanyang aklat na Revelation sa Biblia. May nagsasabing siya ay inihagi sa kumukulong langis dahil sa kanyang pananampalataya, pero nabuhay raw si John. Namatay si Apostoles John noong 95 AD. Si Apostol Paul noong una ay taga-usig ng pananampalataya ang Kristyanismo at nagbago dahil sa pagpapakita sa kanya ni Jesus matapos mamatay si Kristo. Pupunta noon si Paul sa Damascus para arestuhin ng mga naniniwala kay Jesus. Ngunit nabago ang kanyang pananaw kay Kristo dahil sa nasaksihang paglitaw nito sa kanya. Kaya inaalay sa kanya ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng mabuting salita ng Diyos at pagsasabing buhay nga si Kristo. Sa kanyang sulat sa Corinthians, inilarawan ni Paul kung paano niya hinarap ang dusa at lungkot dahil sa pananampalataya kay Jesus. Aniya, ang mga latiko ay hindi masusukat ang sakit. Madalas siyang ibinibilanggo. Ang kamatayan ay araw-araw na hinihintay. Tumatanggap siya sa mga Hudyo ng walang humpay na parusa. 3 ulit siyang hinahambalos ng bakal, minsan na siyang pinagbabato. Daig pa ng lumulubog na barko ang kanyang pakiramdam. Sa malalim niyang kinasadlakan araw man o gabi dahil sa unos na pinagdaraanan sa kanyang buhay. Puno ng panganib sa piling ng mga huwad na kapatiran. Pagod na siya sa pasakit. Gutom at uhaw siya habang nasa gitna ng malamig at latad na pangamba. Pinatay siya ni Emperor Nero sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Namatay siya noong 67 AD. Ibigay mo ang paranormal word natin sa ngayon. Regikel, ano ba ito? Ang paranormal word natin ngayong gabi ay ectoplasm. May isang physical medium na ang pangalan ay si Marjorie noong 1920s. Ang kanyang specialty, ectoplasm. Mayroong bigla na lang sumusulpot na kamay o paa sa kanyang katawan kapag siya ay nagpe-perform. Ang kaibahan niya sa karaniwang nakagawa ng ectoplasm ay solid material ang napoproduce niya mula sa kanyang katawan. Sinasabi niya na ang tumutulong sa kanya sa pagkasagawa ng ectoplasm ay ang kapatid niyang lalaki na matagal nang patay na si Walter. Noong 1922, ang Scientific American Magazine ay nagpa-contest at nag-alok ng premyong $2,500 sa sinumang medium na makakapag-produce ng visible psychic manifestation. Sumali si Marjorie. Ang mga judges ay ang Scientific Research Associate Editor na si Malcolm Bird, ang researcher ng American Society for Physical Research na si Walter Prince, at ang magician na si Harry Houdini. Nakumbinsi si Malcolm Bird na si Marjorie ay hindi peke at nagsulat pa siya ng papuri sa kanyang magazine. Sinabi ng mga dyaryo na si Houdini raw ay humahanga rin kay Marjorie na pati ang mga sariling tour noon na sa Boston.
ay kinansela niya para lamang investigahan talaga ang medium na gumagamit ng ectoplasm. Pero kalaunan sinabi nila na si Marjorie ay isang peke. Bunsod ito sa pahayag ni Walter Prince na idinaraan lang ni Marjorie sa charm and performance. Pero hindi siya naniniwala na tunay ang kakayahan nito. Dahil sa pahayag ni Prince, nakagalit pa niya ang associate editor na si Bird. Umabot sa punto na noong sumali na si Bird sa American Society for Physical Research, nag-resign si Prince at nagtayo ng sariling organisasyon, ang Boston Society for Physical Research. Kaya nagkaroon ng dalawang grupo, isang pro-Marjorie at isang anti-Marjorie. Pero paglipas lamang ng panahon, nagkasundo uli ang dalawang faction. Ang ectoplasm noong panahon na iyon ay ang anumang bagay na nalilikha ng medium na katulad ni Marjorie. Ang ectoplasm ay kadalasan kung hindi man liquid, ay isa itong usok na nakakabuo ng isang hugis. Ito ay madalas na lumalabas sa katawan ng medium. Kung hindi sa bibig ay sa ibang bahagi ng katawan. May mga medium na ang laway ay nagiging cream cheese, kagaya ng kaso ng French woman na si Mark Heberot na binansagan sa psychic circle na si Eva C. Ang ectoplasm ay halaw sa Greek word na ektos na ang ibig sabihin ay outside at plasma na ang ibig sabihin ay isang bagay na nahuhulma. Ang ectoplasm ay terminong binuo ni Charles Richet bilang pagkilala sa spiritual energy na nalilikha ng physical mediums, kagaya ng mga nabanggit nating sinaunang tao. O ito naman, meron tayong mga request ilang linggo na tungkol sa Agartha o yung Hollow Earth Theory. Talagang may tinatawag na Hollow Earth Theory sa paniniwalang malaking uka ang mayroon sa gitna ng planetang Earth. Sa unang narinig ang salitang Hollow Earth Theory ng mga nagdududa, tinatawanan ito dahil naniniwala sila na solid ang buong mundo at walang anumang butas sa gitna. Ngunit may mga physicists, military officials, astronomers at mathematicians na naniniwala na posible talagang hollow ang Earth. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman madali na mararating natin ang gitna ng mundo sa kailaliman nito. Patuloy kasi ang pag-aaral ng mga dalubhasa upang matuklasan kung totoong hindi solid ang mundo na ating tinatapakan at kung ano ang pinsalang may dudulot nito kung sakaling magkaroon ng malaking pagkabitak. Nagsimula ang Hollow Earth Theory sa paniniwala noon ng Buddhist na talagang malaki ang uka ng mundo dahil may ibang nilalang na nabubuhay di umano sa mundo natin. Ang tawag nila sa mga ito ay superhumans o avatar. May mga pagkakataong ang superhumans ay lumalabas sa mga tunnel mula sa ilalim upang siyasatin ang pamumuhay natin sa ibabaw ng mundo. Naniniwala ang mga Buddhist na ang mga tunnel na ito ay tinatanuran ng mga lama o mga spiritual leader. Maging sa panahon ng Mayans, pinaniniwalaan din ang teoryang hindi solid ang Earth dahil may mga nilalang din na naninirahan sa ilalim ng lupa. Tinatawag naman nila ito na little people that live underground. Bagamat hindi naniniwala ang siyensya sa ganitong mga kwento, naniniwala sila na posible talagang uka ang ating daigdig na ating tinutungtungan. Kaya upang pagtibayin pa ang mga teoryang ito, nagsisimula ngayon ng malaking pagkilos ang isang grupo upang palawakin pa ang kaalaman sa pinag-uusapang paksa. Hindi raw dapat binabaliwala ang kredibilidad ng mga scientific merit na unti-unting natutuklasan tungkol sa pagkakaroon ng malaking uka ng ating daigdig at ang kaugnayan ng gravitational force ng Earth kung bakit tayo nananatili sa ibabaw ng mundo at hindi nahihigop papalabas ng outer space. Layunin nila na mangalap ng mas maraming impormasyon upang lubusang maunawaan ang pinag-uusapang phenomenon. Isinangkot nila ang mga paksang geology and plate tectonics, paleontology and evolution, genetics and biology, gravity, astronomy at iba pa ang mga paksa upang makabuo ng isang ulat na magbibigay ng linaw kung ano ba ang mayroon sa ilalim ng lupa. Hinihiling nila na maging bukas ang isip ng lahat sa kung ano man ang kanilang matutuklasan. Gaano man ito kadelikado sa buhay ng tao. Dapat nating tanggapin dahil kung ano ang lilitaw, ay siya ang totoo. Samantala, napakalaki ng pinsalang dulot ng naganap na
California Forest Fire na kumitil ng maraming buhay at namerwisyo ng malaking halaga ng mga ari-arian. May kaugnayan ito sa teorya ng Hollow Earth na isa ring school of thought. Marami ang uri ng apoy sa mundo dahil hindi napipigil sa mahabang panahon, kaya ito nagbubunga ng labis na pinsala sa klima ng daigdig. May 5 dekadang sunog sa ilalim ng lupa sa abandonadong bayan sa Centralia, Pennsylvania mula pa noong 1962. Bunga ito ng maraming uling na nagbabaga pa rin doon. Isang malaking misteryo naman ng Burning Mountain sa Australia na ang lagablab ay umaabot sa 6,000 years. Manaka-naka itong kumakalat kapag may nadadarang na tuyong kahoy, kaya inaantabayanan palagi ng mga bombero. Sa Burning Mountain na ito, may isang burol na tinawag na Mount Wingen. Amoy sulfur ang sumisingaw na usok at tinatansya ng mga otoridad na may apoy din sa ilalim nito. May sukat na 21 meters ang lalim. Ang resulta nito ay rumurupok ang paligid dahil humihina ang kapit ng mga bato sa lupa, sa bundok na unti-unting natutupok. Hindi matukoy kung paano nagkaroon ng apoy sa ilalim ng bundok na ito sa Australia. Marami ang hula, gaya ng nagmitsa sa kidlat, o baka may mga sinuunang tao na nagsindi at napabayaan kaya pumailalim ang apoy at sa mga uling doon nagpatuloy ang pagbabaga. Mula naman 1688, ang Germany's Brandenburg or Burning Mountain ay sanhi ng maraming uling. Ayon sa alamat, isang pastol ang nagsiga noon, pero hindi napigil ang biglang pagkalat ng apoy hanggang pumailalim ito sa mga uling sa minahan. Maging sa China at India, na marami ang minahan, may seryosong problema rin sa apoy sa mga ilalim ng lupa na marami rin ang mga minang uling. Kaya hindi nila mapigil ang usok na may lasong arsenic, fluorine at selenium. Ganito rin ang problemang likha ng mga minahan sa American West sa pagnanais na makamina ng uling sa ilalim ng lupa. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo na masamang spirito? Mayroon ba kayong kailahilakbot na panaginip? Nakatanong na ba kayo ng UFO? O inaakala niyong may duwende o maligno sa bahay niyo? I-like ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak, at doon ay pwede kayo magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan, sama-sama pa rin tayo dito sa Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Sino ba sila, mga nagmamasid galing sa kawalan? Sino ba sila, mga nilalang nakatingin pahalang? Sino ba sila, bakit tayo parang pinaglalaruan? Sino ba sila, ano ba ang dahilan kung bakit sila nandyan? Marami ang tanong, wala namang sagot, mga kuro-kuro lang, di sakto ang sagot. Kung hindi mo lalawakan ang utak, makukulong. Pyramid sa Cairo, paano na buong? Mga taong may lahing pangkalawakan, tinuring mga Diyos, sila pala'y dayuhan. Sakay ng umiikot, tila namangha, buksan ng isipan, di lang tayo nag-iisa. Sino ba sila, mga nagmamasid galing sa kawalan? Sino ba sila, mga nilalang nakatingin pahalang? Sino ba sila, bakit tayo parang pinaglalaruan? Sino ba sila, ano ba ang dahilan kung bakit sila nandyan? Sa panahon ngayon, maraming paraan, science, religion, history ang daan. Langit, imperno, totoo ba yan? Bakit tinatago, anong dahilan? Ang Area
51 inimbento saan? Bakit nililihim, anong dahilan? Dugo daw natin may halong pangkalawakan. Huwag kang magtaka kung tayo'y minamasdan. Mga bagay na hindi ko matanggi sa sarili ko. Totoo na malawak at di ko mapaliwanag to. Hi-Fi Record. Bibigyan mo natin yan ng science news. Ezekiel? Isang kontrobersyal na eksperimento ang pinagbabalakan daw na gawin ng dalawang world powers na China at Russia. Ayon sa Chinese scientists na napabilang sa proyekto, nais daw i-modify o baguhin ng dalawang bansa ang Earth's atmosphere for military purposes. Nito lamang Hunyo, tinarget nila ang 49,000 square miles na Russian town sa Vyshly sa Eastern Europe para lamang subukan doon ang kanilang eksperimento. Base sa eksperto, kung magtatagumpay sa kanilang eksperimento ang dalawang world powers ay makakaya nilang i-disrupt ang satellite communications at manipulihin ng panahon. Nagsimula ng ganitong eksperimento ng dalawang bansa noon pang Cold War. Sa isa pang ulat, maayos na na-preserve ang 4,400-year-old tomb na nadiscover sa ancient city ng Saqqara. Ayon sa Minister of Antiquities ng Egypt, ang discovery na ito ay nagmula pa noong panahon ni Nefertari Kakay, ang ikatlong hari ng ancient Egypt sa 5th dynasty. Tila wala pang nakakagalaw sa 9 by 32 feet na interior ng tomb na may makukulay na statues at hieroglyphics. Naniniwala ang mga eksperto na ito ang final resting place ng royal priest at ng kanyang pamilya. Nagsimulang hukayin nitong Nobyembre ang naturang ancient tomb at inaasahang mapapatuloy sa Enero ng 2019. Sa isa pang ulat, layon ng mga eksperto na bumuo ng isang MRI scanner na mas magpapaunawa pa sa kakayahan at karakter ng ating utak. Ambisyoso kung maituturing ang proyekto na ito. Presyo pa lamang nga ay aabot na sa $126 million. Nais ng mga siyentipiko na makabuo ng machine na makakayang obserbahan ang structure at activity ng bawat neuron sa utak natin. Makakatulong din ito para mas maintindihan ang pinagmulan ng consciousness, maging para mas maintindihan ang mga brain disease na tulad ng dementia at Alzheimer's. Balak nilang buuin ito sa Shenzhen Institute of Advanced Technology at magkakaroon ito ng kakayahang makapag-scan ng objects na 1,000 times ang liit kaysa sa kayang ma-scan ng isang normal na MRI scanner. Itong mas maraming topic na hinihingi sa atin, no? Marami ang nais na muli nating paksayan ng ukol sa secret society ng Illuminati. Masusi po talaga ang pananaliksik ng programa ninyong Kasindak-Sindak tungkol sa grupo na ito na tinatawag na Illuminati. Ilang taon na namin itong pinag-aralan, no? Alamin natin, kina Dea at Ezekiel kung paano nagsimula ito at ano ang bumabalot na misteryo sa likod ng kanilang secret society. Hindi alam ng nakararami na may lihim ang konstitusyon ng Estados Unidos. Ito ay dahil merong maliit na satanic group sa kanila na balak mang alipin ng sangkatauhan sa buong mundo para makabuo ng isang gobyerno. Ito raw ang sinasabing One World Order. Sila ang mga taong nagtuturo at nagsasanay ng gawain tungkol sa kasamaan. Taong 1760s, unang nakilala ang Illuminati sa pamumuno ni Adam Weishaupt. Si Weishaupt ay nagpa-convert bilang Katoliko at kalaunan naging pari.
Ang Illuminati ay kumakatawan din di umano sa grupong Knights Templar na napag-usapan na natin noon kaugnay nga sa Biyernes 13. Sila ang nagfi-finance naman sa Illuminati kaya ito na itatag. Ang simbahang Romano di umano'y noong araw ay may mga gawain hindi natural para sa isang sektor na katulad nila. Marahil ito ang dahilan kaya may mga taong kinundana ang simbahan. Isa na nga ang Illuminati sa nangundana. At habang tinutuklas ng Illuminati ang mali ng simbahan, imbis na katotohanan at kabutihan ang punta nito, tila kadiliman ang pinatutunguhan. Bakit nga ba sila nanghihimasok o nanghihimagsik sa simbahan? At bakit nga nila pinili ang salitang Illuminati para sa kanilang malademonyong organisasyon? Sinabi ni Weishaupt na ang salitang Illuminati ay nagmula kay Lucifer. Nangangahulugan ito na may hawak ng liwanag. Nagkalat ang Illuminati sa kahit anong sekta ng pamahalaan sa Amerika. Meron silang kontrol sa bangko, gobyerno, law, education system, relihiyon at maging sa media. Naniniwala ang mga Illuminists na ang bawat gobyerno sa buong mundo ay nakatakdang bumagsak. Ang ilan sa kanilang plano ay unti-unting malugi ang mga bangko at ilangang financial institutions sa US. Sa planong ito, maaaring magkaroon ng pinansyal na krisis na posibleng makaapekto sa mundo. At kapag nangyari yan, susunod ang military takeover sa bawat rehiyon. Magdedeklara ng state of emergency o martial law. Unti-unting magugulo ang mga tao at masisindak sa mga mangyayari. At kapag nagkataon, dito na papasok ang Illuminati. Bawat sangay ng pamahalaan ay mayroong kulto o grupo na napapabilang na Illuminists. Sila ang magkokontrol ng bawat galaw hanggang sa sakupin na nila ang buong mundo. Dito na mangingibabaw ang kadiliman. Sino-sino nga ba ang bumubuo ng Illuminati? Mayroong espekulasyon na ang leader ng grupong ito ay galing sa royal blood families. Ayon sa research namin, nabasa dalawa kasi ang ibig sabihin ng royalty. Una, ang open royalty na nakikita natin sa Britanya. Pangalawa, ang hidden royalty kung saan higit sa karaniwan ng kanilang lahi o may tinatawag na occult power. Mayroong espekulasyon na marami sa Federal Bureau of Investigation sa US ang miyembro ng Illuminati. Pati ang mga Freemasons ay parte ng Illuminati. Sinasabi na mayroong Illuminati scholarship and teaching sa Masonic Temple sa Alexandria, Virginia at Egypt. Pero, hindi lahat ng Masonic group ay Illuminati. Karamihan daw sa mga ito ay galing sa lower levels. Ito raw ang mga negosyante at Kristiyano. Ang kaguluhang nangyayari sa Middle East ay isang advantage ng mga Illuminist. Bakit? Ayaw nila sa Israel at pinagdadasal nga nila na tuluyan na itong mawasak. Ang nagsusupply ng mga pinansyal na gastusin na sa bala at baril sa pagitan nga ng USSR at mga militanteng grupo ay ang Illuminati di umano. Lumalabas na sa bawat kampo ng US at Palestine ay may dinadalang hidwaan para lang mangibabaw ang gulo at kasamaan. Ang mga miyembro ng Illuminati ay hindi pangkaraniwang tao. Meron silang dog-eat-dog mentality. Halos lahat sila gusto na nasa itaas at halos lahat sa kanila ay kanyang o kayang manipulahin ng mga ordinaryong tao. Importante ang magandang imahe para nga sa mga Illuminists. Kaya nilang magpanggap sa harap ng maraming tao at umaktong normal na meron silang normal na pamumuhay bilang isang business leader sa bansa, halimbawa. Sa anong parang kaya magwawakas ang kadilimang binabalak ng Illuminati sa ating daigdig? Siguro unahin natin ang taimtim na dasal, no? At hingin natin sa Panginoon ang pag-alalay niya sa atin. Ang pagiging arrogante ang kanilang kahinaan. Iniisip nila na sila ay untouchables. Higit sa lahat, ang pagtigil sa pornography, child prostitution, drugs, and gun smuggling ay maaaring makabawas ng kanilang pagkakaroon ng malaking kita sa illegal na mga ganitong gawain. Sa ganitong paraan, maaaring humina ang kanilang kapangyarihang makapaghari pa sa mundo.
Samantala, ito ang request naman sa atin na topic ng youngest killers. Pakinggan po si Rezekiel de Guzman. September 4, 1989, natagpuan ang mag-iinang si Heaton. Sina Joanne, 39 years old, Jennifer, 10 years old, at Melissa, 8 years old. Napawang patay na. Sa loob ng kanilang bahay ay duguan silang sanhi ng mga onday ng saksak na sa tingin ng investigador ay dahil sa matinding galit ng pumaslang sa kanila. Ang inang si Joanne ay mahigit 60 saksak at ang kutsilyo ay nabali sa kanyang leeg. Ang kanyang mga anak ay nakitaan ng mahigit na 30 mga saksak sa katawan. Pagnanakaw ang sinilip na motibo at ang kapitbahay nila ay nakitaan ng benda sa kamay. Ito ay si Craig Price na ang katwiran sa mga pulis ay nasugatan siya dahil sa pagbasag niya sa bintana ng isang sasakyan. Pero hindi naniwala ang otoridad sa kanyang palusot. Nag-imbestiga sila at natuklasan sa kanyang bahay ang kutsilyo, gloves at iba pang dugo ang bagay na nasa kwarto mismo ng batang sospek. Kaya inamin niya ang krimen pati na rin ang isang krimen na ginawa niya raw na naganap 2 taon na bago ang pagpatay ng mag-iina. Ang krimen ay tungkol rin sa pagnanakaw na nauwi sa pagpatay sa biktima. Sa 16 na kaarawan na parusahan at nakulong siya. Hanggang ngayon ay nabubulok siya sa bilangguan. Samantala si Graham Young, September 7, 1947 hanggang August 22, 1990. Sa murang gulang na humaling si Graham sa chemistry. Pero ang gustong-gusto niya pala ay ang iba't ibang uri ng lason at kung paano nito napapatay ang tao. Ang mga idolo niya ay sina Dr. Holly Crippen, William Palmer, Adolf Hitler at iba pang mga halang ang bituka at walang mga pusong mamamatay tao. Nag-umpisa si Graham na mag-eksperimento ng lason sa edad ng 14. Nagsisinungaling siya kapag bumibili ng chemicals na bahagi iyon ng project sa eskwela niya para nga siya makabili. Ang kanyang mga kapamilya at kaibigan ang binibiktima ni Graham. Ang kanyang ama ay nagkasakit at akala ay may virus lang siyang nakuha. Pero ang ina at kapatid ni Graham ay nagkaroon din ng ganong uri ng karamdaman. Sila ay nagdusa sa walang tigil na pagsusuka at pananakit ng tiyan. Noong 1962, ang lola rin ni Graham sa ina ay namatay din dahil sa lason. Sa edad nga na 14, eksperto na si Graham na katulad ng postgraduate student sa chemistry. Pero sinasarili lang niya ang lahat ng pag-aaral nito sa pagbabasa ng mga libro. Minsan ay nalason niya si Graham dahil nalito siya kung saan ang pagkain niya o saan niya nailagay ang lason na may pagkain. Sa wakas ay natuklasan din ang kanyang malademonyong asal. Noon nga ang siyasatin ng kanyang professor ang mga gamit ni Graham pagkatapos ng klase dahil nga kaduda-duda ang kanyang mungkahi sa mga kaklase tungkol sa isang experiment. Nakita ng propesor ang lason sa gamit ni Graham. Nakita rin ng mga panulat tungkol sa tanyag ng mga bilanggo at drawing ng mga taong namamatay. Isinuplong ng guro sa pulis si Graham. Dinala si Graham sa maximum security hospital pero nilaso naman niya ang mga kapwa bilanggo at hospital staff. Ang talino niya sa lason ay labis na. Nakakuha siya ng katas ng laurel leaves para gawing cyanide. At noong 23 years old na si Graham, ay pinalaya siya at nakasama niya sa bahay ang kapatid niyang babae. Nagpatuloy pa rin ang kanyang panlalason sa kapwa ng mga kasamang manggagawa sa kanyang naging trabaho. Muli siyang ikinulong at sa loob na nga ng bilangguan namatay. Jesse Pomeroy. Isinilang noong November 29, 1959 sa Charleston, Massachusetts, si Jesse. Pinakabatang nasintensyahan sa lugar na ito dahil sa first-degree murder ni Jesse. Sa edad na 11 ay naging kriminal na sa kapwa-bata si Jesse. 7 kalaro niya ay itinago ni Jesse sa liblib na lugar. Tinalian sila, tinorture gamit ang kutsilyo, at pagtusok ng karayom sa kanilang mga balat. Nadakip si Jesse at dinala sa reform school, pero pinalaya matapos ang 18 buwan lamang dahil nagpait-baitan. Pero paglaya niya, higit pa siyang naging masama. Kinidnap niya at pinatay ang isang 10-year-old na babae, si Kitty Curran.
Isang 4 na taong gulang na lalaki rin ang chinap-chop niya. Hindi nahatulan si Jessie sa chop-chop boy, pero nasintensyahan siya sa pagkidnap at pagpatay sa batang babae. Nakita kasi ang bangkay ng batang babae sa basement ng dress shop ng ina ni Jessie. Habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanya. Namatay si Jessie sa edad na 72. Sina John Venables at Robert Thompson. Nangyari ito noong August 13, 1982 hanggang August 23, 1982. Iniwan ang 2 taong gulang na si James Bulger ng kanyang ina sa isang shop at babalikan daw agad. Pero bangkay na ang kanyang binalikang anak. Sina John at Robert ay nasa lugar ding iyon sa halip na nasa klase. Tumataka sila sa klase para nga magnakaw kapag ang mga sales lady ay nalilingat. Nang makita nila ang 2 taong gulang na si James, pinag-usapan nila na dadalhin nila ito sa gitna ng kalsada para masagasaan. Bago iyon, ay ginawa na nila ang ideyang ito sa isa ring bata, pero hindi nagtagumpay ang 2. Nakita kasi ng ina ang bata noon at nabawi agad kina John at Robert. Habang naglalakad sila ng mahigit 2 milya, ay nakita ng mga pasahero ng dumaraang sasakyan na sinisipa-sipa, sinusuntok-suntok at ibinabalibag nila si Baby James sa kalsada. Inakala raw ng mga nakasaksi na hindi lang alam na mga kuya ang tamang pag-aalaga sa bunso, kaya walang nakialam hanggang madala nina John at Robert si Baby James sa riles ng tren. Doon ay pininturahan nila ang mga mata ni James, binato ng bricks at hinataw ng bakal. Hinalay pa nila ito at nang inakalang patay na, ay iniwan ang bangkay sa gitna ng riles. Pero sa forensic investigation ay napatunayang buhay pa nga si Baby James at namatay lang ito ng masagasaan ng tren. Sunod ay si Maribel. Nang makita ang bangkay ni Brian Ho ay may takipitong damo. Ilang araw bago ito namatay, ay nakita rin si Martin Brown. Ginupit ng kanyang buhok. May marka ng malaking pasa sa gitna. Ang kanyang genital organ ay binilatan. May letrang M na nakamarka sa kanyang tiyan. Ito ay letrang N, pero dinagdagan ni Mary ng isang guhit para magmukhang letrang M. Sa investigasyon ay nabuko si Maribel. Sabi niya ay may isang gunting daw na dala ang isang 8-year-old boy na kalaro ni Brian nang makita niya ang mga ito. Ang gunting na tinutukoy ni Mary ay confidential evidence sa krimen at walang dapat nakakaalam nito. Lumaki si Maribel sa pamilyang hindi maayos sa pag-aaruga sa kanya. Iminulat nila si Mary na ang ama nito ay ang pusakal na kriminal na si Billy Bell. Ngunit ang biological father na ay hindi niya kilala. Sinabi rin ni Mary na ang kanyang ina na isang prostitute ay pinipilit siyang makapag-sex sa iba't ibang lalaki, lalo na mga kliyente ng kanyang ina. Naganap daw ito sa edad niyang 4 na taong gulang. Ikinulong si Mary sa all boys facility dahil napakabata pa niya para isama sa mga bilanggong matatanda. At takot rin ang otoridad na dalhin siya sa mental hospital na may mga batang problematic rin. Ang kanyang ina ay paulit-ulit na ibinenta ang kwento ni Mary sa press people nang makulong ang anak sa murang edad na 11 anyos. Matapos makulong ng 23 years, pinalaya si Mary at nagwagi ang ina nito sa usapin na hindi siya dapat ilantad, kaya nanatiling anonymous ang ina ni Maribel. Ibigay mo na ang hinihintay ng horoscope natin sa linggo ito, Rachel. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 20. Mag-ingat sa mga manggagamit. Ikalulungkot ang malalamang balita. Isiping mabuti ang mga motibo. Kayang maghintay ng mga totoong interesado. Taurus, April 21 hanggang May 21. Hindi mapipigilan ng mga pagkakamali sa buhay. Hindi ito ang tamang panahon para magbago ng career. Maraming kapartner na makikilala sa papasuking business. Hindi magiging maganda ang trato sa papasuking institusyon. Gemini, May 22 hanggang June 21.
matutong makinig sa hinaing ng iba, poproblemahin ang salapi, pag-isipang mabuti ang mga desisyon, pag-isipan na ang mga proyektong sisimulan. Cancer. June 22 hanggang July 22. Huwag agad manghusga. Bisitahin ang mga kamag-anak o kaibigan. Maghanap ng mapaglalabasan ng sama ng loob. Makikita ang kasagutan sa pagtingin sa nakaraan. Leo. July 23 hanggang August 22. Magpunta sa doktor para malaman ang hindi komportableng pakiramdam. Obserbahan ang mga nangyayari sa paligid para mas maintindihan ang tensyon sa tahanan. Magiging pushy ang boss. Virgo. August 23 hanggang September 23. Magpunta sa doktor para mawala ang hindi komportableng pakiramdam. Huwag parusahan ang sarili. Ikay-stress ang hindi pagkakasunduan sa tahanan. Humanap ng alternatibong paraan para mas maayos na magawa ang trabaho. Pakinggan ang hinaing ng mga bata. Libra. September 24 hanggang October 23. Huwag magpapadala sa paninira ng iba. May hirapang pakisamahan ng ibang kamag-anak. Hindi magiging tapat ang mga kaibigan ngayong linggo. Hindi maganda ang kalalabasan ng sitwasyong kasasangkutan. Scorpio. October 24 hanggang November 22. Iwasan muna ang sobrang paggasta. Maraming matututuhan sa mga taong nirerespeto. Huwag masyadong paguri ng sarili. Mag-relax. Ipahinga muna ang sarili sa trabaho. Sagittarius. November 23 hanggang December 21. Gumawa ng espesyal na bagay para sa minamahal. Huwag magpadikta sa iba. Piliin ang bagay na gustong gawin para sa sarili. Sumali sa mga activities na magpapahupa ng anxiety. Magiging demanding ang kapartner. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Huwag ipahiram ang credit card. Mapapabilib ang mga bagong kaibigan sa iyong katalinuhan. Timbangin ang binibigay na advice ng iba. Baka maling impormasyon lang ito. Paghandaan ang pagsasabi ng totoo sa oras na gabitin ng iba. Aquarius. January 21 hanggang February 19. Hindi makakatulong ang pagpapanik. Pag-isipang mabuti ang sitwasyon. Hindi magiging mabunga ang lakad. Ipahayag ang mga ideya. May kapalitang bawat kabutihan. Pisces. February 20 hanggang March 20. Maging mapagmatsyag. Mag-ingat sa mga sasabihin. Makukuha ang loob nila dahil sa pagiging sensitive. Huwag pagagastusan ng taong hindi karapat-dapat. Huwag magalit kung hindi pa alam ang buong katotohanan. Tinatanong ni Kevin Paul Lemon, sino po ba si Lilith? Sana malaman ng lahat para may matutunan sila, lalo na mga relihiyoso. Ang karakter ni Lilith ay 4,000 years na rin umiikot sa maraming kwento sa buong mundo. Nag-ugat ang kanyang pagkademonya sa Babylonian demonology. Sinasabing mga buntis at sanggol ang kanyang binibiktima, kaya may agimat na ipinagagamit noon sa mga buntis para hindi sila magalaw ni Lilith. Nabanggit siya sa ancient Hittites, Egyptians, Israelites at Greeks. Sa Biblia naman ay demonya si Lilith sa kagubatan dahil itinakwil ng propetang si Isaiah. Minsan lang siyang binanggit na Isaiah at hindi naman konkreto ang paglalarawan kung sino si Lilith. Sa Middle Ages sa Jewish raw naman ay ang unang asawa ni Adam. Sa Renaissance period, ang paglalarawan sa kanya ni Michelangelo ay kalahating babae at kalahating ahas na nakapulupot sa puno ng karunungan. Ang ancient name na Lilith ay nagmula sa Sumerian word na ang ibig sabihin ay demonya o espiritu ng hangin. Galit daw ito sa mga buntis at sanggol kasi baog siya. Kaya ang dala-dala niya sa dibdib ay hindi gatas kundi lason. Ang pinakaunang pagbanggit sa pangalang Lilith ay sa Gilgamesh, isang Sumerian epic poem na nababasa sa tablet ng Ur at umiidad na 2000 BCE. Si Gilgamesh ay isang bayani sa aklat na ito na gumagapi ng mga halimaw at siya ang naghahanap ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Gilgamesh, nang paghiwalay na ang langit at lupa at ang tao ay nilikha
Nagtungo si Gilgamesh kay Inanna, ang diyosa ng makamundong pag-ibig at digmaan. Dinala naman ni Inanna si Gilgamesh sa isang puno na nais niya sanang gawing trono at kama para sa sarili. Pero nabigo siya dahil may nakapulupot na 3 kontrabida sa puno. Isa raw na si Lilith. May isang dragon na namumugad sa puno at isang zoo bird. Pinatay ni Gilgamesh ang dragon at lumipad ang ibon. Tumakas naman si Lilith patungo sa disyerto. Sa Dead Sea Scrolls na natagpuan sa Qumran, binanggit din si Lilith sa Song for Aziz, isang awiting ginagamit daw para sa exorcism. Posibleng mula sa Dead Sea Scrolls daw naman nakuha ni Isaiah ang binanggit niyang Lilith sa Biblia. Marami pa ang pagbanggit sa pangalang ito sa maraming kwento sa mundo. Pero ang ugat nito ay tila sa Gilgamesh pa rin natutuntun. Habang tumatagal ay sumasama ang imahe ni Lilith. Nabago na lamang sa ngayon dahil iba ang pakahulugan ng ilang progresibong kaisipan. Ginagamit ng ilang bansang progresibo ang mga samahan ng pangalan ni Lilith bilang isang simbolo ng kababaihang inaapi o naapi. May isang kapiyastahan pa nga na panaytugtugan o concert at ang nalilikom na pondo ay pinagkakaloob sa Battered Women at sa Breast Cancer Research Institute. Ang tawag sa festivities na ito ay Lilith Fair. Sa makatuwid, si Lilith ay kasali sa mga karakter sa epiko ni Gilgamesh na napakatanda ng aklat na nasusulat sa kasaysayan ng mundo. Demonyo ang image niya pero dahil bahagi lang ng isang kwento, maaaring kathang isip lamang. Ngunit kung sususugan ng kaisipan ni Eric von Daniken na ang epiko ni Gilgamesh ay may pinagbabatayang mga pangyayari noon, baka isa rin si Lilith sa mga bunga ng eksperimento noon ng aliens na dumalaw sa planet Earth. Tulad ng kinatatakutang barbaric giants na nilipol ng aliens dahil sumablay ang kanilang eksperimento sa crossbreed ng aliens at Homo sapiens, baka isa rin si Lilith sa maling bunga ng kanilang crossbreeding. Maraming salamat sa lahat ng kasindakers sa pakikinig ninyo. Ubus na naman ang oras natin pero salamat at hindi nyo kami nilulubayan. Muli, magkakasama-sama tayo sa susunod na Sabado. Salamat din kay Director Bong Portadel ng Philippine Broadcasting Service, Deputy Director General Carlo Villo, Sir Alan Ananigi, ang Station Manager ng Radyo Pilipinas 1, si Sir Ed Satira, Station Manager ng Radyo Pilipinas 2, ang technical staff natin at katuwang lagi. Maraming salamat. Sir Orly Lopez, Ma'am Susan Aison, Marvin Toledania at John Pagdanganan. Sa ngalan ng kasama ko si Derek Cacho at Regical D. Guzman, ako si Benji Felipe. Nagsasabing patuloy tayo magdasal at pagpapalayan tayo ng Megapal hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas.
wala